Maiinit na balita ngayong tanghali. Oil price rollback posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Kampo ng religious leader na si Apollo Kibuloy natanggap na ang sabina ng Senado. Dalawang alert orders laban kay dating Congressman Arnie Teves inilabas ng Department of Justice. Entry, exit at tangkang pagbiyahe ni Teves mahigpit na babantayan. Illegal recruiter nahuli sa entrapment operations ng Department of Migrant Workers. Search and retrieval operations sa landslide sa Maco, Davao de Oro itinigil na. At titulong World's Oldest Dog na iginawad kay Bobby tuluyan ng binawi ng Guinness World Record. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 23, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Magandang balita para sa mga motorista. Muling magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng mahigit sa piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang 70 hanggang 90 sentimos naman ang posibleng maging bawas sa gasolina. At nasa piso naman na rollback sa presyo ng kerosene. Sa Lunes, i-aanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, February 27. Patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapaluwag ang pagnenegosyo o kalakalan sa bansa. Ito ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng Pilipinas lalo na pagdating sa pang-ekonomiya. Narito ang report ni Nel Mariboho. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na susi sa pag-unlad ng Pilipinas ang pakikipagkalakalan sa ibang mga bansa. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Marcos sa harap ng mga miyembro ng Filipino Chamber of Commerce of Honolulu at Honolulu City Council Trade Mission sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ang dahilan kung bakit isinusulong ng administrasyon ang pagpapaluwag ng pagnenegosyo at pamumuhunan. Sa ganitong paraan, anya masusolusyonan ang ilang mga problema at isa na dito ang ukol sa supply chain. For our part in the Philippines, what we have been trying to do is to make the investments or the exchanges easier. So that it is more transparent, more accountable, and in terms of cost as well. I mean, all of these, the supply chain problems that we've been encountering around the world. Ilang hakbang na ang isinulong ng Marcos government upang mapaluwag ang foreign investments, tulad na lamang ng pag-amyenda sa Public Service Act, Foreign Investments Act at Retail Trade Liberalization Act. Pinatitignan na rin ng Pangulo sa Senado kung papaano aamyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution na inaasahang magbibigay daan ng mas maraming pamumuhunan. Suportado naman ni Pangulong Marcos ang trade mission ng Hawaii sa Pilipinas at kinikilala ang maaaring maging ambag nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi rin nakalimutang magpasalamat si PBBM sa Hawaii noong panahong na-exile ang pamilya Marcos matapos ang EDSA People Power Revolution. The kindnesses that we were shown, again, in difficult circumstances are something that we will forever be grateful for and that we will never forget. And therefore, you have your #1 supporter here in the Philippines. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pagtalakay ng Kamara sa panukalang Economic Charter Change o CHACHA. Umaasa naman ang liderato ng Senado na i-adopt o pagtitibayin na lang ng kanilang counterparts sa House of Representatives ang bersyon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Narito ang report ni Horlene Delgado.
Ikinatuwa ng ilang senador ang pagbibigay diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Senado ang mangunguna sa panukalang amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Tiniyak ni Senate President Juan Miguel Big Zubiri na dumadaan sa tamang proseso at masusing diskusyon ang kanilang pagtalakay sa resolution of both houses o RBH No. 6. Mas mainam din anya na i-adapt na lang ng Kamara ang ipapasang bersyon ng Senado. Isasagawa ng Kamara ang debate para sa bersyon ito ng Economic Charter Change na resolution of both houses so RBH No. 7 sa susunod na linggo. Pag natapos na, mas magandang i-adapt na lang para walang gulo, walang away at hindi questionable at hindi na magkakaroon ng uncertainty. Para kay Senator Jinggoy Estrada, dapat sumunod ang Kamara sa pahayag ng Pangulo. Ngunit hindi ito sang-ayon sa RBH No. 7 ng Kamara na layon anyang magkasamang boboto ang Senado at Kamara sa pag-amyenda ng saligang batas. Nakasaad sa RBH No. 6 ng Senado ang mga katagang each house voting separately na wala sa RBH No. 7 ng Kamara. We are very supportive, but not with the RBH 7, which says that we have to vote jointly. We have to vote separately because the essence of bicameralism will not be enforced if that's the case. Sagot ni House Senior Deputy Speaker Representative Aurelio Gonzales Jr., hindi nila ito inilagay sa kanilang bersyon dahil wala anyang ganito sa konstitusyon. Hindi po kami lumabas sa konstitusyon. So wag po kayong mag-alala, basta ito po, magkakaroon naman po tayo ng bicameral conference at we are in good faith, both houses. Sana po maipasa na natin ito, basta may tiwala tayo sa isa't isa. Hindi, walang hadlang bakit hindi natin maipasa yung amendment ng 1987 Constitution po. Muli namang binigyan diin ni Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang namumuno sa subcommittee na tumatalakay sa RBH No. 6 na nananatili ang kanilang target na ipasang panukala ng hindi lalagpas sa Oktubre para maisabay ang posibleng plebisito sa 2025 elections. Ngayong nagsalita na muli ang Pangulo patungkol sa takbo ng panukalang Economic Charter Change, umaasa mga senador na matitigil na rin ang bangayan ng mga miyembro ng Senado at Kamara. Haring Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nagtipon kanina sa EDSA Shrine ang iba't ibang grupo at mga kilalang personalidad 2 araw bago ang ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Dante Ambento live. Dante, ano yung layo ng kanilang pagtitipon-tipon sa EDSA Shrine? Aga ang panawagan ng iba't ibang grupo at personalidad na nagtungo kanina sa EDSA Shrine sa Quezon City ay cancel chacha o ipawalang bisa ang isinusulong ngayon na pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Anila, buhay ang diwa ng EDSA People Power Revolution hanggang ngayon na ang naging bunga nito ay ang umiiral nating saligang batas. Anila, mapanganib ang isinusulong na charter change. Kagaya ng paniniwala ng iba, kapag ginalaw ang economic provisions ng konstitusyon, hindi malabong mapakialaman din ang ibang provision nito. Ang pangamba nila na kapag nagalaw ang economic provisions ay papabor na ito sa dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo kanina sa pagtitipon ay ang grupong Akbayan, Akbayan Youth, Tindig Pilipinas at iba pa. Samantala ang ibang namang mga personalidad ay tulad ni na Senator Risa Ontiveros, dating Senador Laila de Lima, dating Senador Bam Aquino, Congressman Edsel Lagman at si Attorney Chel Jokno. Ginawa nila ang pagtitipon aga 2 araw bilang pag-alala nga sa EDSA People Power Revolution. Yan ang ating update. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Dante Ambento. Nanguna ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia na nagpatibay sa Violence and Harassment Convention No. 190 ng International Labour Organization o ILO. Ang Convention No. 190 ang kauna-unahang international labor standard na tutugon sa karahasan at panggigipit sa trabaho. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang kahalagahan ng pag-ratify ng Pilipinas sa ILO Convention 190?
Ella, iginiit ni Philippine Department of Migrant Workers o DMW Officer in Charge Hans Leo Cactac na relevant o mahalaga sa Overseas Filipino Workers o OFWs ang Violence and Harassment Convention number 190 ng International Labour Organization o ILO. Sa buong Asia, ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang nagpatibay nito, samantalang pang-38 naman sa buong mundo. Layo ng ILO Convention number 190 na tugunan ng mga karahasan at panggigipit o harassment sa trabaho. Makatutulong ang Convention number 190 sa OFWs na posibleng makaranas ng anumang violence o harassment sa kanilang workplace abroad, partikular na ng physical, psychological, sexual o economic harm. Samantala, batay sa ILO, 39 ILO conventions na ang ratified ng Pilipinas at 31 sa mga ito kasalukuyan ng ipinatutupad. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ibinigay o inaward na ng Commission on Elections o COMELEC ang multi-billion pesos na kontrata sa South Korean firm na Miro para sa 2025 automated election system. Narito ang report ni Dante Amento. Matapos ang mahabang deliberasyon, inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang Special Bids and Awards Committee o SBAC na ibigay o i-award ang 17.988 billion pesos na proyekto sa Miro Systems Company Limited. Kasama sa proyektong ito ang pagrenta ng 110,000 automated counting machines, ballot boxes, laptops at iba pang peripherals para sa 2025 national and local elections. Nagdesisyon ng Commission and Bank, unanimous po kami. Inadapt namin yung recommendation ng aming Special Bids and Awards Committee at yung mga findings ng TWG, amin din pong inadapt at sinasabi na dapat maibigay ang award sa Miro System at ang kanyang joint venture na kumpanya. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, naibigay ng joint venture company ang lahat ng kanilang hinihingi tulad ng specifications ng makina batay sa inilabas nilang Term of Reference o TOR. Ang Miro ay isang South Korean firm at nag-iisa o lone bidder para sa multi-billion pesos na kontrata. Nagulat kami talaga sapagkat hindi namin ine-expect na yung lahat ng nirequire namin o nirequest namin sa amin pong wish list sa terms of reference na nilabas namin nung nakaraang taon pa ay eksakto po nakuha nitong Miro base sa kung ano yung wish list po namin. Ibig sabihin, hindi po ang komisyon na nag-adjust doon sa kung ano yung makina nila. Dagdag pa ni Garcia, inaasahang maglalabas sila ng Notice of Award sa Miro na susundan ng contract negotiation para sa aktual na pag-execute sa proyekto. Kabilang na rito ang mass production ng automated counting machines na tatagal umano ng 6 na buwan o bago ang paghahain ng Certificates of Candidacy sa September o October 2024. Tiniyak ng COMELEC na babantayan nila ang full compliance ng Miro sa kontrata. Siyempre po bago itong mga makina at talaga i-demand natin na bago sapagkat imo-monitor natin kung kinakailangan magpapunta tayo ng tao kung siya ay sa South Korea nila gagawin. Samantala, nagpasalamat ang Miro sa naging desisyon ng COMELEC. Tiniyak ng kumpanya ang pagpapatunay sa magandang kalidad ng kanilang mga makina at proseso ng paggawa nito habang binabantayan ng komisyon ang mass production alinsunod sa specifications at pangangailangang itinakda ng poll body. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Dumating na sa bansa noong Miyerkules ang 14 pang Pilipino mula Gaza na nagpa-repatriate bunsod ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Kabilang din sa umuwi ang 2 Palestinians na asawa ng 2 Pinoy. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, ligtas na nakarating ang mga repatriates sa bansa. Yung mga naiwan sa Gaza, 14 sila, 3 pamilya. At nakarating na sila yung huling batch na repatriate natin. So that means, isa na lang natitira out of the original 137. Bunsod nito, nakauwi na ang lahat ng mga Pilipinong nasa Gaza na nagnanais makabalik sa bansa, liban na lang sa isa na voluntaryong nagpaiwan.
So, ang natitira na lang ay yung madre, si Sister Elizabeth ng Missionaries of Charity. At kung sa loob siyang may iwan doon, humihingi lang siya ng mga pagdarasal o prayers galing sa Filipino people kasi syempre yan ang kanyang mission. Pero kung gusto niyang umuwi, ano pa rin para na matulungan siya. Inihayag ni na Junila Castro at Jed Tamano na patuloy silang minamanmanan ng mga otoridad. Ito ay sa kabila ng inilabas na writ of amparo o protection order ng Supreme Court. Ayon kay Castro, hindi nila nararamdaman ang protection order ng korte. Nais nila na madaliin ng Court of Appeals ang pagdinig sa kanilang petition for writ of amparo and habeas data. Susunod-an niya sila sa proseso, ngunit ang kanilang hiling sa CA ay magkaroon sila ng permanenteng proteksyon. Naipagpaliban ang pagdinig sa kanilang petisyon sa Lunes dahil hindi pa nakapagsumite ang Armed Forces of the Philippines ng posisyon sa writ of amparo and habeas data na hiningi ni na Castro at Tamano. Nilinaw ngayon ng Department of Education na hindi required ang mga private school na mag-adjust ng kanilang academic calendars katulad ng gagawing pagbabago sa mga public school. Sa isang panayam, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na hindi mandatory sa private schools na sumunod sa itinakdang school calendar ng DepEd para sa mga pampublikong paaralan. Yung mga private schools na tumabay sa public schools na nag-open noong August, hindi naman sila mandatory na mag-adjust ng kanilang school calendar. So they still have the option to maintain their approved calendars or adjust accordingly. Sinabi naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na dumaan sa tamang konsultasyon sa mga stakeholder ang naging hakbang ng DepEd. Anya, unang isinagawa ang konsultasyon sa National Capital Region at sinundan ng iba pang rehiyon sa bansa. Dagdag pa ni VP Sara, lumalabas na marami ang pabor sa unti-unting pagbabalik sa old school calendar. Batay sa DepEd Order No. 3 Series ng 2024, ang kasalukuyang school year ay magtatapos sa Mayo 31 habang ang school break ay sa Hunyo 1 hanggang Hulyo 26. Nanguna ang Department of Education at Commission on Higher Education sa pinagkakatiwalaang ahensya ng pamahalaan batay sa tugon ng Masa Survey of the Research Group para sa fourth quarter ng 2023. Nakakuha ang DepEd ng trust rating na 84%. Pumangalawa ang CHED na may 83%. Pangatlo ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na may 82%. Pang-apat, ang Department of Health na 80%. At panglima, ang Department of Public Works and Highways na 75%. Isinagawa ang nationwide survey noong December 10 to 14, 2023 sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas. Tuloy sa pagpapalakas ng information and communications technology sector ang Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng partnership sa mga investor at ICT companies mula Finland at Sweden. Kamakailan lang nakipagpulong ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Secretary Ivan John Uy kay Philippine Ambassador to the Kingdom of Sweden, Maria Lumen Banzon Isleta, upang talakayin ang mga oportunidad sa larangan ng e-governance, financial technology, artificial intelligence at cybersecurity sa dalawang bansa. Binigyan diin ni Ambassador Isleta ang progress ng Sweden sa digitalization, upskilling sa ICT workers at paggamit ng digital ID and e-visa system. Nagbigay naman ng update si Secretary Uy sa digitalization efforts ng bansa gaya ng increased focus on cybersecurity and digital connectivity at ang ongoing rollout of the national ID and e-visa system. Pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group sa Malacanang kung saan inilatag sa Pangulo ang ilang rekomendasyon sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth.
Mula sa Malacanang, ang detalye ihahatid ni Nel Maribohok live. Nel, ano-anong rekomendasyon ang inilatag kay Pangulong Marcos sa pulong ngayong umaga sa Malacanang? Yes, aga sa pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group, ilang rekomendasyon ang ipreresinta sa Pangulo. Kabilang na dito ang pagtataas ng reimbursement rates at repayment ng payable sa mga ospital. Nagmungkahi rin ito kay Pangulong Marcos na dagdagan ng manpower ng health insurer sa pamamagitan ng reorganization. Bukod rito ay sinulong din ng PISAC Healthcare Sector Group ang pagbuo ng Joint Task Force sa pagitan ng PhilHealth at ng Department of Information and Communications Technology o DICT para sa pagsusulong ng digital service. Matatandaan na pinag-aaralan na ng Pangulo ang apela ng Department of Health na suspindihin ng 5% na taas contribution sa PhilHealth ngayong taon. Samantala, dalawang event ang dadaluhan ni Pangulong Marcos ngayong hapon at ang isa dito ay dito sa National Museum at ang pangalawa naman ay isang diving expo naman sa Pasay City. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Nel Maribohok. Hinikayat ng mga mambabata si Apollo Kibuloy na humarap na sa pagdinig ng Kamara at Senado. Samantala, itinanggi naman ni Speaker Martin Romualdez sa mga alegasyon laban sa kanya at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakikipagsabwatan sa Estados Unidos laban sa naturang religious leader. Narito ang report ni Rosalie Coz. Pero alam ko March 12. Magkita-kita na lang po tayo ni Pastor Kibuloy sa March 12. Humarap siya sa Kongreso, humarap siya sa Senado, lalo na sa mga pagdinig kaugnay ng mga kasong ito. Ito ang apela ng mga kongresista sa religious leader na si Apollo Kibuloy matapos magsalita at akusahan ng pamahalaan ng Pilipinas ng pakikipagsabwatan sa Estados Unidos upang siya'y makuha at umano'y patayin. Tinuligsari ng makabayan black lawmakers ang naging pahayag nito laban sa kababaihang biktima ng umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Ayon sa religious leader, hinahabol siya ng mga babae dahil sa kanyang kayamanan. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaligtad nila sa akin. Harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Wag ka masyadong filingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, 'di ba? So, yun po. Most wanted na ng FBI ito. Nasa ilalim ng United States Federal Bureau of Investigation wanted list si Kibuloy dahil sa umunoy pakikipagsabwatan sa sex trafficking, gayon din sa pagpupuslit ng maraming pera. Samantalang may mga kaso rin itong kinakaharap sa California dahil sa mga katulad na reklamo. Hinikayat naman ni House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Rosas ang mga biktima ni Kibuloy na magsalita at lumantad na. Naiintindihan at nauunawaan namin na hindi ganun kadali na lumabas ang mga biktima. But of course, we are actually enjoining them. Inihikayat namin sila na lumabas at magsalita. Parehong nagpadala ng sabpina ang Senado at Kamara kay Kibuloy dahil sa mga aligasyon ng pang-aabuso, gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking, gayon din sa akusasyon ng paglabag ng prangkisa ng SMNI kung saan ito ang honorary chairperson. Samantala, pumalag din si House Speaker Martin Romualdez sa mga aligasyon laban sa PBBM administration ni Kibuloy. Ayon kay Kibuloy, nakikipagsabwatan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos para ibigay siya sa Amerika. Ayon naman sa liderato ng Kamara, committed sila sa pagtataguyod ng rule of law at pagtitiyak ng kaligtasan at seguridad para sa lahat ng individual. Bukod dito, paglihis din anya sa mga seryosong legal na usapin ang mga akusasyon ng pakikipagsabwatan laban sa kanila. Hinikayat naman ni House Deputy Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre si Kibuloy na harapin na lang ang mga kasong kinakaharap at igalang ang mga prosesong legal. On the House, we will implement the law. If he does not
appear, then we will be constrained to execute the subpoena and make sure that he is here to answer the questions and issues raised against him. Now, I don't think being an appointed son of God puts you above the law, and I'm sure no one is above the law. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang natatanggap na impormasyon ang Philippine National Police kaugnay sa umano'y pakikipagsabwatan ng Pilipinas sa Estados Unidos para ipadukot at ipapatay si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, wala din silang natatanggap na official report na may banta sa buhay nito. Ngunit gaya niya ng ibang Pilipino na nakatatanggap ng banta sa buhay, handa ang pambansang pulisya na bigyan ito ng seguridad kung hihingi ito. Well, entitled po siya sa kanya pong opinion. Hindi natin alam kung saan po siya nakakakuha ng mga information na like that po. But on the part of the PNP, we categorically deny any knowledge doon sa sinasabi po niyang sabuatan. Sa ngayon po sir, except for his pronouncement po ay wala pong natatanggap po na information po ang PNP with respect to the threat against his life. But if Pastor Kibuloy has a basis for saying that, as always po, not only limited to him, lahat po ng tao, whether it's a government official or ordinary citizens po na may natatanggap pong banta sa kanyang buhay, ay lagi naman pong ready mag-provide po ang PNP ng appropriate security if there is a request for one po. Natanggap na ng kampo ng religious leader na si Apollo Kibuloy ang subpoena ng Senado. Sa inilabas na kopya ng subpoena ng opisina ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, nakasaad na pinirmahan na ito kahapon ng abogado nila Kibuloy na si Attorney Marie Dina Tolentino Fuentes. Nakatakda sa March 5 ang susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na nag-iimbestiga sa mga alegasyon ng pang-aabuso ng religious leader. Ayon kay Senator Hontiveros, hindi papayagang dumalo virtually si Kibuloy at ipaaresto ito sakaling hindi pa rin magpakita sa Senado. Iginiit ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na dapat ring imbitahan sa pagdinig ng Senado si Vice President Sara Duterte upang sagutin ang mga alegasyon kaugnay sa umano'y pagtanggap nito ng bag ng mga baril mula kay Apollo Kibuloy. Ayon kay Representative Castro, dapat na humarap sa Senado si VP Sara at sagutin ang mga paratang upang malinawan ang issue. Nauna nang inihayag ng isang witness na sa pagdinig ng Senado ang umano'y pagtanggap nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ng bag na sinasabing naglalaman ng mga baril mula kay Kibuloy. Sa isang statement, mariing pinabulaanan ni VP Sara ang mga paratang at sinabing hindi na bago para sa kanya ang mga ganitong pag-atake upang sirain ang kanyang reputasyon. Kasama sa babantayan ng Philippine National Police ang mga politiko na dadalo sa dalawang malaking rally sa Manila at Cebu sa dadating na linggo. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., nais nilang masiguro ang kaligtasan ng mga ito laban sa masasamang loob na posibleng manggulo at manamantala sa aktibidad. Narito ang report ni Lea Ilagan, exclusive. Kinumpirma ng Philippine National Police na mayroong mga politiko na dadalo sa nakatakdang rally sa Manila at Cebu sa linggo February 25. Kaya kahit walang namamonitor na banta ang pambansang pulisya, magdaragdag at maghihigpit pa sila ng seguridad. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na bukod sa uniform personnel, magde-deploy pa sila ng mga plainclothes policemen sa ground para hindi mahaluan ang masasamang loob na nais na manggulo ang naturang pagtitipon. Well, kasama natin yan kasi ayaw natin na may mangyari. Baka mamaya may magsabotahe and we don't want that to happen.
What we want is if ever there will be rallies, maximum tolerance tayo, and then it will be done peacefully. At bagamat magpapatupad sila ng maximum tolerance, hindi mag-aatubili ang kanilang mga tauhan na umaksyon kung kinakailangan. Alam niyo po, ang trabaho naman ng police is to make sure that everything is done in accordance of the law. And any violation of the law, it's our duty and obligation to file the appropriate criminal charges. Magmo-monitor din aniya ang mga pulis at idodokumento ang takbo ng programa. Hindi rin aniya palalampasin sakaling may manawagan ng pag-aaklas laban sa pamahalaan kahit na ito'y ginawa dahil sa bugso ng damdamin. Babantayan natin yung mga statements na medyo bordering some criminal acts. Yan ang matitingnan natin. We will be firm in that aspect. Bugso ng damdamin is not an excuse. More so if they are elected officials or government officials, they should be responsible enough in their pronouncement in the same manner that the police are obliged to do our job. Sa huli, sinabi ni Chief PNP na mas makabubuti kung pag-uusapan ng mga opisyal ng maayos ang mga issue sa halip na dalhin ito sa kalsada. Mas makatutulong din aniya sa ekonomiya kung magkakaisa ang bawat isa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Department of Justice na may 2 alert list order ang inilabas laban kay dating Negros Oriental 3rd District Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, bunsod nito ay malilimitahan na ang mga kilos ni Teves at sisimulan na ring i-facilitate ang pag-aresto dito sa pamamagitan ng international cooperation. Sa bisa ng 2 alert list orders, inaatasan ang lahat ng opisyal ng Bureau of Immigration na i-report sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa entry at exit sa mga airport at pantalan ni Teves. Gayon din kung mayroon man itong tangkang pagbiyahe. Si Arnie Teves ang itinuturong umano'y mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Joel Tegamo at iba pa. Handang bigyan ng legal assistance ng pambansang pulisya ang 7 pulis na nakasuhan dahil sa operasyon laban sa hinihinalang 2 rebelde sa Rizal. Sa naturang operasyon, napatay ang 2 rebelde kaya't kinasuhan ang mga nag-operate na pulis. Mula sa Camp Crame, alamin natin ang detalye kay Leia Ilagan live. Yes, Leia, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kinasuhan nga ng murder at nilabasan ng warrant of arrest itong 7 pulis na kasama sa operasyon nang mapaslang ang 2 hinihinalang rebelde dyan sa Rodriguez Rizal. Mahigit 10 taon na ang nakararaan. Ang 7 pulis kusang sumuko sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG matapos na ilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa mga ito. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, handang bigyan ng legal assistance ng PNP ang naturang mga pulis dahil may kaugnayan naman sa trabaho kaya't nasampahan ng mga ito ng kaso. Lehitimo din aniya ang isinagawa nilang operasyon. Ang legal assistance ng PNP Ella ay nangangahulugan ng libreng abogado at libreng gastos tuwing mayroong pagdinig. Sinabi ni IMEG Director, Police Brigadier General Warren De Leon na ang 7 pulis ay sinampahan ng kaso ng mga kaanak ng napaslang na suspect. Hindi aniya nakakatanggap ng sapina mula sa korte ang mga ito, kaya't hindi nakadadalo sa mga nakaraang pagdinig na siyang dahilan para labasan sila ng warrant of arrest. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Nahuli sa isinagawang entrapment operations ng Department of Migrant Worker at Mandaluyong City PNP ang isang babaeng illegal recruiter sa Mandaluyong City. Alamin natin ang buong detalye kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano yung modus ng illegal recruiter na ito at paano siya naaresto ng mga otoridad? Aga pinangangakuan umano ng illegal recruiter na ito ang mga biktima. Nagtrabaho sa Japan bilang fruit picker na sasahod ng 70,000 pesos kada buwan. Pero
Magda-down payment muna sila ng 13,500 para pagproseso umano sa kanilang mga papeles. Wala nang magawa ang babaeng ito nang hulihin ng mga kawani ng Philippine National Police at Migrant Workers Protection Bureau ng DMW matapos tanggapin ang budol money. Kinilala ang suspect na si Marjorie Almares, 33 taong gulang at residente ng Novaliches, Quezon City. Ayon sa DMW, agad pinagbigay alam sa kanilang tanggapan ang modus ni Almares matapos mapag-alaman ng biktima na ang pangalang ibinigay sa kanya ng isa sa mga suspect ay hindi lisensyado sa DMW. Kaya't agad nagkasa ng entrapment operation ang mga otoridad. Batay sa reklamo ng biktima, ang 13,500 pesos ay down payment para sa marketer's fee at processing fee ng Certificate of Employment, e-registration account, pre-employment orientation seminar, certificate, medical certificate at pre-departure orientation seminar o PIDOS. Mahaharap si Almares sa kasong illegal recruitment at estapa. Tiniyak naman ng DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak na bibigyan nila ng tulong legal ang biktima at tututukan nila ang kasong ito. Nananawagan naman si OIC Kakdak sa iba pang mga biktima ng suspect na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. At siyan muna ang latest. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Namerwisyo na sa bansa, ginagastusan pa ng pamahalaan. Yan ang nagiging sitwasyon sa ginagawang panghuhuli ng pamahalaan sa mga dayuhan na iligal na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, umabot na sa 35 million pesos ang nagagastos ng pamahalaan sa illegal POGO workers na nahuli sa Pasay City noong nakaraang taon. Nagbabalik si Ryan Lacanlale. Gumagastos ng malaki ang pamahalaan sa mga dayuhang manggagawa na iligal na nagtatrabaho sa bansa. Gaya na lamang ng mga POGO worker na nahuli sa William Street, Pasay City, Oktubre ng nakaraang taon. Mula sa maayos na detention cell, pagkain, personal hygiene kits, pagpapadala sa ospital kapag nagkakasakit, hanggang sa pamasahe sa eroplano pauwi sa kanilang bansa. Lahat yan ay gastos ng pamahalaan. Yun ang talagang dilema namin dito once we operate against illegal POGOs o yung mga POGOs ngayon dito. Kasi you have to feed them, you have to house them, and then even the deportation or the plane tickets, yung gobyerno sumasagot. Umabot na sa 35 million pesos ang kanilang nagastos simula noong Oktubre. Hindi naman maaaring pabayaan ng pamahalaan ito. Kaya hanggat maaari ay maayos pa rin nating pakikitunguhan at pangangalagaan ang kapakanan ng mga illegal alien na ito. Yes, yun ang sabi din nila sa amin. And kaya ayos natin yung equipment sa kanila. So mapapansin nyo naman, they were fed properly, they were engaged everyday na needs nila. Ilan sa mga dahilan kaya mabagal at tumatagal ang proseso ng deportation sa mga POGO workers ay dahil marami sa kanila ay walang passport. Kaya kailangan pang makipag-ugnayan ng Pilipinas sa kani-kanyang embahada para makakuha ng travel authority. Dapat ding i-double check muna kung may iba pang kaso sa bansa ang mga dayuhan. Nakikipagtulungan naman umano ang mga embahada ng illegal workers gaya ng China, Vietnam at Malaysia ayon sa PAOC. Pero ang mga deportees, takot na takot bumalik sa kanilang mga bansa. Ayon sa PAOC, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga deportees lalo na ng mga Chinese para lamang hindi sila maibalik sa kanilang bansa. Ang iba, sinasadyang magpahuli na may dalang droga para daw magkaroon ng kaso dito at hindi ma-deport. Hindi natin maiwasan na gagawa sila ng mga ganung bagay kasi nga ayaw nilang ma-deport pabalik sa China. Iba kasi yung batas nila doon and talagang hindi ko lang alam kung ano yung mga previous experience nila doon but definitely ayaw nilang bumalik. Nakaalis na ang ikalimang batch ng mga foreign POGO workers na nagtatrabaho sa ni-raid na POGO hub sa William Street. Lahat sila ay mga Chinese. Mayroon na lamang natitirang mahigit 20 na nasa pangangalaga ngayon ng PAOC.
Samantala, para mapakinabangan ang mga sasakyan at gusali na kasama sa nakumpiska sa raid sa mga pogo, plano ng pamahalaan na gawin na lamang na safe house, halfway house ng DSWD o kaya ay detention cell ng Bureau of Immigration para sa mga illegal alien na nahuhuli sa bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinigil na ng Incident Management Team ang search and retrieval operation sa mga natabunan ng lupa bunsod ng landslide sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa IMT, wala na silang natagpuang bangkay sa Ground Zero mula pa noong linggo. Bunsod nito, susubukan nilang i-clear na ang area ngayong weekend. As of 7 p.m. ng February 20, nasa 73 bangkay na ang na-recover ng rescuers mula sa guho. 79 dito ay na-turnover na sa kanilang pamilya habang 14 ang nananatiling unidentified. Samantala, 8 pa rin ang nawawala. Sumiklab ang engkwentro sa pagitan ng puwersa na militar at ilang miyembro ng New People's Army sa Sitio Matinao 2, Barangay Campagao sa bayan ng Bilar sa Bohol ngayong umaga. Base sa inisyal na impormasyon, sinasabing 4 na miyembro ang napatay sa bakbakan habang sugatan naman ng ilang mga sundalo. Abangan ang iba pang mga detalye ng report mamaya sa Ito ang Balita. Patuloy pa rin inaapula ng Bureau of Fire Protection ang 8 forest fire na naitala sa Cordillera Administrative Region. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, ilang araw na ba yung forest fire dyan sa Baguio at Benguet? Yes, aga pangatlong araw na nga ngayon na gamit ang Bambi Bucket ng Philippine Air Force para sa pag-apula sa forest fire sa bulubungduking bahagi ng Baguio at Benguet Province. Nagpatawag ng emergency meeting si Chairperson Albert Mogol ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management sa full council meeting nitong Huwebes, February 22 upang tugunan ang tumitinding alalahanin tungkol sa forest fire sa region. Sa datos ng BFP CAR, mayroong kabuang 63 na sunog sa kagubatan sa Cordillera mula noong Enero 1 ng taong ito, kung saan 8 ang patuloy pa rin hanggang sa panahong pag-uulat. Pinakamaraming naitalang forest fire ay sa Benguet Province na may 32 insidente. 22 sa Mountain Province, 6 sa Abra at 3 sa Baguio City. Ang mga pangunahing sanhi ng mga sunog sa kagubatan, gaya ng highlights, ay ang kinabibilangan ng gawaing slash and burn practices, agricultural land clearing operations at hindi tamang pagtatapon ng mga basura o siga. Bukod pa rito, ang DNR ay nag-ulat din ng malaking pinsala sa mga National Greening Program ng pamahalaan dahil sa mga sunog sa kagubatan. Ayon pa kay Mogol, kailangan ng kooperasyon ng lahat ng miyembro ng CDRRMC, partikular na mga local government units sa pamamagitan ng kanilang local disaster risk reduction and management councils. Binigyan din niya ang napakahalagang na sama-samang pagkilos ng pagtiyak ng walang sunog at ligtas na komunidad ng Cordillera. Hinihikayat din ng publiko na sumuporta at tumulong sa paglaban sa forest fire. Aga para sa kaligtasan ng mga komunidad ng Cordillera at upang mapangalagaan ang kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nakumpleto ng US spacecraft na Odysseus ang landing mission nito sa buwan. Gumawa ng kasaysayan ang Intuitive Machines at naging kauna-unahang pribadong kumpanyang tagumpay na nakapagpalapag ng spacecraft sa moon. Nag-touchdown ang spacecraft malapit sa South Pole kung saan umaasa ang mga scientist na may maaaring source ng tubig. Naglakbay ng kulang 239,000 miles ang Odysseus mula sa Earth
matapos ilunsad sa Cape Canaveral, Florida, araw ng Huwebes, February 22. 4 na tao ang patay sa sunog sa isang apartment sa Valencia, Spain. 14 na palapag ang gusali at nadamay pa ang isang katabing building. Pinangangambahang may mga natrap sa loob ng tower block. Hindi naman bababa sa 14 kabilang ang 6 na bumbero at isang bata ang nasugatan sa insidente. Batay sa newspaper El Pais, mayroong 138 flats at mahigit 400 ang naninirahan sa residential building. Ipinagbawal sa ilang estado sa India ang cotton candy dahil sa concern na pwedeng magdulot ng cancer. Noong nakalipas na linggo, nagpatupad ng ban ang Tamil Nadu matapos makumpirma sa lab tests ang presensya ng isang cancer-causing substance, rhodamine B, sa cotton candy. Nauna na ang Puducherry na ipagbawal ang sweet treat at sumunod na rin ang ibang estado sa pagpapatest ng samples nito. Batay sa pag-aaral, pinatataas ng chemical compound na rhodamine B ang risk ng cancer at ginawang illegal ang paggamit nito bilang isang food dye sa Europe at California. Tuluyan ng binawi ng Guinness World Record ang titulong World's Oldest Dog na iginawad sa Portuguese canine na si Bobby. Ito'y matapos na mapatunayan na walang ebidensya na magpapatunay na talagang nabuhay si Bobby sa loob ng 31 taon. February 2023 nang igawad kay Bobby ang titulong World's Oldest Dog, subalit pansamantala itong inihold ng Guinness kasunod ng reklamo ng ilang veterinarians na kumukwestiyon sa edad ng aso. Oktubre noong nakaraang taon nang mamatay ang asong si Bobby. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 38 na nagsasabi, "Ngunit ang aking lingkod na batuin ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig na ang daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.